akin, isa na rin po tayo sa mga car achiever dito sa company. And bukod dyan, marami na rin tayo natulungan ng mga students, employee, na kumita rin dito sa negosyo natin. So, paano ba nag-start si Mentor Adrian? Ayan, sa mga nagtatanong, ganito po ako dati. Di ba? Lumaki po ako sa Tondo. Kung familiar po kayo sa Tondo, pag narinig nyo yun, di ba usually naman, ang unang papasok sa isip natin, magulo, o kaya naman, di ba, sa squatter area talaga nakatira. Pero ito yung mga isa sa mga naging reason ko bakit ko ginagawa yung negosyo. Ayaw kong dumating sa time, ganito pa rin yung magiging buhay ko. 'Di ba? Kasi naniniwala ako pag wala akong binago, wala ring magbabago. 'Di ba? So, ayun, walang idea sa negosyo, walang alam po yung ano namin parang pamilya namin, more on nagtatrabaho lang o kaya naman merong maliit na sari-sari store. Usually ganun. And yung buhay na yun, ayaw kong dumating sa time, ganun din yung magiging buhay ko. So, bata pa lang po tayo, natuto na tayong dumiskarte. Yung parang, na-experience nyo na po ba yung ano, yung nagtitinda sa school? Ayan, ako dati, nagtitinda po ako sa school ng mga prutas. Yung galing sa likod ng bahay namin. Binibenta ko siya, 5 piso. Di ba? Yung mga bayabas, mangga. So, dun ko na-experience na, ay, pwede pala akong kumita kahit bata ako. So, ayun. Pero, nakakadagdag lang siya dun sa mga pambaon natin. And ayun, bago ko makilala yung I Am Worldwide, isa ako sa mga masipag na estudyante na nag-aaral. Yung tipong kapag nagkaroon ako ng grades na 90 flat, nagrereklamo na ako sa teacher ko. Kasi ano parang naging ano ko, um, tumatak sa utak ko, kailangan mataas yung grade ko para maging successful ako sa buhay. Kasi ganun yung sinabi sa akin, nag-aral ka ng mabuti, di ba? Kasi ayan lang yung mapapamana ko sa'yo. So nag-aral ako ng mabuti, and one thing I realized, di ba? Kahit sobrang taas ng grade ko, hindi ko naman natutulungan yung parents ko. So, ayun, dumating kasi sa time bago ko makilala si I Am Worldwide, nagkaroon ng sakit yung father ko. Nagkaroon siya ng stroke. So, ayun, nagka-stroke. Doon ka na-realize na, di ba, ang taas ng grade ko sa school, ayan, nasasama tayo sa mga kung ano-ano doon sa school para tumaas yung grade. Kaso, nung nagkasakit yung father ko, wala akong mabigay. Wala akong maabot sa kanya. And doon mo marirealize once na may magkaroon ng something sa pamilya nyo or may emergency, doon mo makikita kung gaano kayo kahirap. Di ba? Parang ganun yung na-realize ko. And doon ako nag-decide na ano, mas para maghanap ng opportunity na pwede makatulong sa akin. And doon nakilala ko yung I Am Worldwide. Ito yung first time na na-invite ako. Wala pa akong idea. Sinama lang talaga ako. Sabi sa akin, uy, may libreng pagkain doon. Sumama ako. Tayo mukhang pagkain. Di ba? Siyempre, kapag sinabing McDonald's, para sa akin po, pag kumain ako ng McDonald's, mapera na ako. Ganun yung feeling ng ano, kaya sumama talaga agad ako. Tapos, nagdala ako ng mga kaibigan ko. And dyan, sa lahat ng na-discuss po sa IBP na yan, or sa presentation na yan, wala akong naintindihan. Pero may isang tumatak sa akin. Kaya kong tulungan yung pamilya ko at kaya kong tulungan yung sarili ko na maging successful. So, hindi na ako nagdalawang isip. Sinimulan ko siya. Kasi ano naniniwala ako wala nang mawawala sa dati nang wala. So, nag-start ako and kahit walang idea, pero tinapangan natin. So, at the age of 19, di ba, na nasali tayo dito sa I Am Worldwide and dito ko nakita yung second family na hinahanap ko. Kasi dati, ang hinahanap ko talaga yung mga kasama na yung paangat, yung tipong pangarap yung pinag-uusapan. And usually nagiging tropa ko or nagiging kaibigan ko sa school, usually pinag-uusapan, puro jowa, o kaya naman, saan tayo gagala. So, puro laro, ganun. Parang walang naiisip sa future. So, sabi ko,
gusto ko tulungan yung family ko ng mas maaga. So, naganap ako ng community and good thing, di ba? Nakilala natin yung I Am Worldwide. And dito ko na-experience na may mga tao pala na may mga tao pala na matataas yung pangarap. Tapos pangarap yung tinatrabaho, hindi hanap buhay lang. So, dalawa po kasi yun, di ba? Hanap buhay tsaka hanap yaman. So, inahanap ko yung naghahanap ng yaman, hindi yung naghahanap buhay lang. So, ayun, 'di ba? Dito natin na build yung foundation natin sa negosyo. Ang maganda kasi dito kahit hindi ka pa sa simula hindi ka pa kumikita, pero may community na nagpo-push sa'yo na paano kumita. So ayan, bukod diyan, 'di ba? Dahil sa community natin, naranasan natin kumita, 'di ba? Dito na experience ko kumita isang linggo 3,000. Ang baon ko lang naman per day na nag-aaral ako 50 pesos, 100 pesos. Malaki na nga po yung 100 pesos eh. 'Di ba? Pero dito 3,000 isang linggo. Nag-aaral po ako niyan. So malaking tulong po sa akin and nagulat nga yung parents ko, binigyan ko po sila ng ng tag 1,000. So tuwan-tuwa sila. Sabi niya, "Saan mo nakuha yung pera mo?" Sinikret ko lang kasi 'di ba po. So ayun, sinipagan natin na maganda, tinuloy-tuloy natin yung negosyo habang nag-aaral tayo. Kumita na naman tayo other week. 4-5, 'di ba? Nag-aaral po tayo niyan isang linggo. And dumating sa time, maganda po kasi sa IAM Worldwide, hindi fix yung income eh, tumataas po siya. So, sinipagan ko lalo kasi na-experience ko kumita. Ayan, naranasan ko kumita 18,000 isang linggo. So, sabi ko sa sarili ko, kaya ko palang kitain to ng isang linggo. 'Di ba? Yung yung course ko po sa school, business ad. So parang magnenegosyo rin naman ako sa future eh. 'Di ba? Tapos ang iniisip ko, what if i-full-time ko siya para makatulong na ako na mas maaga sa family ko. So nag-decide ako, nag-full-time ako. So ayan, ang maganda, every week, 'di ba, kumikita tayo 16,500 isang linggo. So not bad for 19 years old na nag-start sa negosyo ng walang idea. And bukod po diyan, 'di ba? Bumaba 8,000 isang linggo, pero okay pa rin. At least, 'di ba? And dito na-experience din natin isang linggo, 22,000 naman. And ito po yung pinaka pinaka na-amaze ako dito sa opportunity natin. Ayan, naranasan natin kumita. Ayan, magkano? 48,000 isang linggo po. Nakapangalan sa akin yung cheque. So, eto, dito ko na-realize na kahit hindi pala ako nag-work, kaya kong kumita. At saka maganda po, na-enjoy natin yung pagiging kabataan natin. Na-enjoy ko po yung time na meron po ako. Kasi, hindi ko naman siya, yung I am worldwide actually, kapag hindi ko naman siya talaga totally natutodo ng isang araw, buong araw talaga. Pero, kapag tinodo mo pala siya ng mas yung tinodo mo talaga, ang mangyayari, mas mahihigitan mo pa yung kinita mo last week, last month, kapag tinodo mo ng totoo. So, ayun po yung magiging parang payo ko po sa inyo. Once na gawin nyo po yung I Am Worldwide, gawin nyo po siya ng totoo. Kasi, di ba, ako na-experience ko po, ginagawa ko po siya, pero parang hindi totoo. Alam mo yung ginagawa mo lang sa for activities, ginagawa mo lang yung prospecting kasi for lang. So, ayun po yung pinaka kailangan yung itatak sa mind nyo. Kailangan gawin natin yung I Am Worldwide ng totoo. 'Di ba? Para yung resulta natin maging totoo rin. Okay? Bukod po dyan, syempre, habang kumikita tayo, dito natin na-experience na mabili yung mga gusto po natin. 'Di ba? And yan, naka-experience tayo, bumili tayo ng bagong cellphone, di galing sa bulsa ng parents natin, nakakapag-shopping dito sa 'di ba, yung kinikita natin. Bukod diyan, nakakapunta sa iba't ibang lugar. And dito ko na-experience, 'di ba? First time ko pumunta ng Baguio, 'di ba? And ako, dati hindi ko naman ini-imagine na na makakapunta ako ng Baguio ng at the age of 'di ba? Kasi yung family ko, hanggang lang talaga kami. Hanggang Tondo. Hindi talaga kami nakakaalis. Pero dahil dito sa opportunity natin,
nabigyan tayo ng chance na makapunta sa ibang lugar, 'di ba? And bukod diyan, dito natin naranasan lahat ng first time na nakakain sa mga mamahaling restaurant, 'di ba? Kasi kumikita po tayo sa I'm Worldwide and na-enjoy po natin. Okay, dito. Ayan, na-enjoy natin yung life na meron tayo. And bukod po diyan, 'di ba? Nabubuhay po tayo ng sarili independently. Hindi na po tayo umaasa sa parents natin. Isa rin 'yun sa pinakaano ko po eh. Dati kasi nung nag-aaral po ako, nakikita ko yung parents ko, sobrang ano talaga, yung tipong uuwi ako sa bahay, pagod na pagod sila. Tapos, yung parang nagkakaroon ng wrinkles. And that time, parang na-realize ko, grabe, dati nagagalit pa ako pag hindi ako nabibigyan ng pera. Pero na-realize ko lang, nung nag-I am worldwide na ako, grabe pala yung sacrifice nila sa akin. Sacrifice nila sa family namin, sa magkakapatid. So, sabi ko, kailangan dumating sa time na hindi na ako aasa sa kanila. Ako na yung magbibigay sa kanila. Eh na maganda yung I Am Worldwide, binigay po yun sa atin. 'Di ba? At the age of 19, independent na po tayo. Okay? Ang maganda po diyan, 'di ba, bukod po diyan, nakapag-travel na rin po tayo sa ibang bansa ng libre. 'Di ba sabi ko nga dati, yung pagpunta pa nga lang po sa Baguio, hindi ko na po na, parang hindi ko na i-imagine na makakapunta ako doon. Kasi yung family ko hindi pa nakakapunta doon eh, hindi pa nila na-experience. Pero 'di ba? Dahil sa opportunity natin na I am worldwide, possible. Possible lahat, lalo na kung tinodo mo at tinataw mo siya ng totoo. 'Di ba? Nakapunta tayo ng Hong Kong and Macau. Ito yung first time ko sumakay ng eroplano. 'Di ba? Share ko lang po yung experience na parang ano pala po siya, pag first time mo, lahat ng bago sa'yo, lahat ng makikita mo, parang masaya ka kasi bago lahat eh. So parang ganun po siya, parang naging bata. Para kang naging bata nung 'pag nag-travel ka sa ibang bansa kasi first time mo lahat makikita. Ganun po yung naging experience ko. 'Di ba? Kung ikaw po, isa ka sa mga mentors na gusto rin makapag-travel ng ibang bansa, tapos 'di ba, ma-experience po talaga yung life na meron po tayo. Kasi yung life po na ano, binigay sa atin ni Lord, kailangan po natin siya i-maximize. Kasi kahit anong edad mo, kahit anong background mo right now, kung ikaw, let's say ikaw nakapag-travel ka na or na ano mo na talaga yung pangarap mo, kasi may purpose po eh. Ako po, nasharean lang po ako, pero ang pinaka-target talaga, 'di ba? Makatulong rin tayo sa ibang tao. So, isa rin yun sa pinaka na-realize ko na parang may purpose kasi po, double purpose. Makukuha mo yung pangarap mo at the same time matutulungan mo yung ibang tao na makuha rin nila yung pangarap nila through this kind of opportunity. Kasi sa labas, kung ano, 'di ba po, wala naman tayo makikitang opportunity na naghihilaan pataas. Lalo na kung nasa competitive ano ka, industry. 'Di ba po? Usually diyan hilaan pababa. Kapag umaangat ka, chichismis yan, may nagchichismis, uy, may ginagawa yan, sip-sip yan, di ba? Pero ang maganda kasi dito sa I Am Worldwide eh, kapag tumataas ka, pinapalakpakan ka. Nai-inspire sa'yo yung mga tao na, ay, gusto ko rin maging ganyan. Kasi alam niyo po ba mga mentors, ayun sa pinaka tumatak din sa akin, kailangan mong magkaroon ng resulta sa sarili mo o ma-experience lahat ng bago para sa'yo. Tapos, i-share mo lahat ng journey mo sa lahat ng bago. Kasi hindi mo alam kung sino yung matatap mo, hindi mo alam na kahit estudyante ka, kahit retired ka na, di ba? Tapos, nakukuha mo yung pangarap mo paunti-unti, kahit maliit na bagay, may inspire po kasi sa inyo eh. So, ayun, pinaka kailangan natin, parang pag nagka-resulta ka, hindi lang ikaw yung matutulungan mo rin yung ibang tao na mabuhay yung pangarap nila. So, ganun po siya, di ba? And bukod po dyan, ayan. Bukod po dyan, di ba? Nakapunta rin po tayo sa Macau. Dito na natin na-experience yung ano eh. Sobrang sarap talaga pala, ano, mag-travel. 'Di ba? Lalo na kung libre, 'di ba? Libre lang ng company. And kapag nilibre ka nga ng fishbowl eh, nilibre ka na kung kahit candy lang masaya ka na. Pero dito kasi lilibre ka ng libreng travel, 'di ba? So sobrang sarap.
And ayan, bukod po diyan, 'di ba? Nagkaroon na rin tayo ng dalawang sasakyan dahil dito sa opportunity natin. Sabihin ko lang po sa inyo, buong ano po na bloodline, 'di ba? Yung parang buong lahi namin. 'Di ba? Minsan lang magkaroon ng sasakyan. Usually mga nagkakaroon ng sasakyan sa amin mga OFW, pero ilang years nila 'yun pinagtrabahuan. Ilang years po nila 'yun inano, tinrabaho talaga sa ibang bansa, 20 years, 30 years. Pero 'di ba, dahil sa opportunity natin, nagkaroon tayo ng sasakyan at the age of 19, 'di ba? 6 months natin ginagawa yung I Am Worldwide. Nagkaroon tayo ng first car natin and second car natin nagkaroon tayo ng Toyota Vios top of the line. 'Di ba? Ito naman, hindi ko naman ine-expect to na mangyayari sa akin. Pero 'di ba, na-experience natin siya habang bata po tayo. Okay? Kasi ang maganda kasi dito na matitipid po natin yung time eh. And take note po, 21 years old pa lang po tayo. Marami pa po tayong time na, and 9 years pa lang yung company po natin. And sobrang dami pa pong achievement, journey na maano po natin, ma-achieve natin dito sa negosyo. So, kung ikaw, 'di ba, kabataan ka rin, na mataas ang pangarap mo, trabahuin mo si I Am Worldwide. Kasi wala namang mawawala sa dati ng wala eh. 'Di ba? Usually naman 'yan. Nagre-reason tayo na ay ang hirap naman kasi bata pa ako. Ay ang hirap naman kasi ano na ako, may edad na ako. Pero kung alam mo yung purpose mo dito sa I Am Worldwide, kaya mo siyang gawin. Kasi kung ako nagawa ko, kaya mo rin. Kasi ano naniniwala ako, walang imposible sa taong mataas ang pangarap. Naniniwala po ba kayo doon? Pa-type naman sa chat box. Naniniwala ako. Ayan. Kung naniniwala ka, pa-type sa chat box po. Kasi alam niyo po ba mga mentors, ito, simula pa lang po to ng journey natin sa I Am Worldwide. And yung company natin, naniniwala ako, sobrang layo pa ng mararating natin. 'Di ba? And sobrang dami pa natin may inspire na ibang tao. Kasi marami po sa atin, nawawala ng pag-asa. Ay, nakausap ko na lahat ng kamag-anak ko. Ay, nakausap ko na lahat ng kakilala ko. Ayaw nila. Tatakbo natin sa mind natin, mas marami po tayong hindi kakilala kaysa sa kakilala natin. And marami pa po tayong mai-inspire, marami pa po tayong masasharean na mababago rin yung life. Kasi hindi mo alam kung sino yung mababago mo ng life. 'Di ba? And bukod po dyan, iwan ko, ito yung tumatak po sa akin. Don't let your dreams be dreams. Kasi, wag mo ngayaan yung pangarap mo, maging panaginip na lang. Kasi ano bang, anong English ng, panaginip? 'Di ba, dreams? So, wag nating hayaan na yung pangarap natin, maging panaginip na lang. Kasi may time na, 'di ba, nawawalan tayo ng pag-asa. Paano ko, paano ko gagawin yung I Am Worldwide, hindi ko alam. Pero kailangan mong ibalik sa time na bakit ka nagsimula sa I Am Worldwide? Ano yung purpose mo? Ano yung pinaka tumatak sa'yo? Bakit ka nagsimula? Ayun lang lagi mo yung alalahanin mo para magtuloy-tuloy ka sa I Am Worldwide. Kasi naniniwala po ako, lahat po ng nasa I Am Worldwide, makukuha nila yung pangarap nila. Makukuha nila yung purpose na hinahanap nila sa buhay. 'Di ba? Don't let your dreams be dreams. And ito yung pinaka ano po, 'di ba? Change doesn't come to those who wait. Yung pagbabago po sa life natin, yung pagbabago na gusto po natin sa buhay natin, hindi po siya dun sa mga taong naghihintay. It comes to those who create. Dumadating po siya, yung pagbabago, kapag yung tao willing magbago. Nagigets niyo po ba? Puro bago naman. Pero, ito yung pinaka-point niya. Kailangan po natin, kung wala po tayo nagiging resulta, kailangan mag-reflect po tayo sa sarili natin na baka may hindi tayo ginagawa. Baka may times na nagiging na tayo stagnant. Wala tayong kine-create para mabago yung situation natin. Kailangan lang alalahanin natin na sa atin pala, in the first place, sa atin pala magbo-boils down
lahat ng kailangan mo baguhin bago ka magbago o bago mabago yung buhay mo. At the same time, 'di ba? Pinaka tumatak din sa akin, kailangan baguhin mo muna yung buhay mo bago baguhin yung ibang tao. Kung gusto mo mabago yung buhay ng ibang tao, kailangan mabago mo muna yung sa'yo. So, that's all. Ayan lang naman po yung share ko this morning. And I hope na-inspire po kayo sa akin and may mga natutunan po kayo. Ayun lang naman po. Thank you so much po sa pakikinig. And my name is Adrian Fuentes and I am worldwide. Despite na ikaw ay bata pa, 'di ba? Pwede ka naman na hindi muna humataw or mag-business or mag-work, pero what made you decide na talagang makatulong na sa iyong parents? Thank you so much. And thank you so much for the wonderful question. Ayan. So, ayan, thank you so much po, Mentor Ikay. Bale, ayun, isa rin sa pinaka, parang tumatak sa akin na kailangan ko maging successful habang bata ako. Kasi ayoko dumating sa time na successful nga ako. Parang ako kasi naniniwala ako na kaya ko maging successful. Pero kailan? 'Di ba kung let's say mag-start ako man ng naging successful ako, 30s na ako. Ang tanong kasi dun po parang yung parents ko kaya naabutan kaya yun. Parang ayun po yung pinakaayaw ko na dumating sa time na successful ako pero yung parents ko or yung family ko hindi na makita yun na naging successful ako. Gusto ko ma-experience nila na kahit habang bata po ako, kaya ako tinatrabaho ng maas maaga para mas maaga ma-enjoy pa po nila. Yung, kunyari, pumunta sa ibang bansa, makapag-travel, o kaya pumunta sa Hong Kong Disneyland. Ayoko dumating sa time, parang senior na po sila eh. Hindi na sila makasakay ng rides. So, di ba, baka atakihin po pag sumakay ng mga rides. So, gusto ko mas maaga, mas okay po, na ma-experience na po nila. So, ayun po yung Thank you, Mens. Thank you, Mentor Adrian. Okay, question pa, mentors. Type niyo yung mga questions niyo dyan. Kung anong mga questions niyo. So, habang nag-type sila, mensa ko naman, second question. Um, Siyempre 'pag ginagawa mo yung business, Mens, may mga challenges, ganyan. Ano yung nasa mindset mo, Mens? O ano yung mindset mo, why ka nagtutuloy-tuloy despite of mga challenges or kapag nakaka-encounter ka ng mga challenges? ayan. Ako naman po, mens, 'di ba usually normal naman po kasi yung 'di ba po, yung may problem. Minsan kapag may times na mahina yung sales, walang pumapasok na pera or minsan nakikita mo yung ibang tao na nagiging successful na tas kino-question mo yung sarili mo. Ang tagal ko na, bakit wala nangyayari sa akin? Every time na nagkakagano'n po ako, kasi normal po yun eh. Di ba normal po sa tao yun na may may ganong na pitik sa'yo na ay nahihirapan ka ngayon, parang ganyan. Pero ito yung pinaka tinatatak ko po sa utak ko. Lahat ng pinagdadaanan ko ngayon, part siya ng process. Tinatatak ko siya na mahihirapan ka rin naman eh. Let's say kapag hindi mo ginawa si I Am Worldwide, mahihirapan ka rin naman. Pero at least dito may chance ka na makuha mo yung mga pangarap mo kahit mahirap. Kasi naniniwala po ako na kapag hindi ka nahihirapan, hindi ka nag-grow. Kasi sometimes, gusto, kasi normal sa tao po na, nilalagay ka niya sa comfort zone mo. Yung, yung parang yung mind mo, pinipilit ka niya mapunta sa comfort zone, yung hindi ka mahihirapan. Pero dun kasi lumalaki yung stagnant, yung magiging stagnant ka, na once na hindi ka na nahihirapan, hindi ka na na-challenge, maboboring ka na, parang wala na mangyayari sa life mo. Doon ka na mapapa-question, may nangyayari pa kaya sa akin? Pero ang ano kasi diyan, may nangyayari talaga. Pero pinipili mo lang na hindi ka mahirapan. Kasi every time na mahirapan ka, itatak nyo po sa mind yun na nag-grow ka. Kasi kapag dumating sa time na, kunyari, dumating na naman ganyan na naman yung problema mo. Di ba? Pag napagdaanan mo kasi, alam mo na yung solusyon eh. So, ibig sabihin, kapag dumating, sinapak ka ulit ng problema mo,
Alam mo na yung iaano mo sa kanya. Di ba, ibabawi mo. So, parang ganun po siya. Every time na may problem ka, mas nag-grow ka. Maging thankful ka na may problem ka. Pero hindi ibig sabihin na gagawa ka na talaga ng problema mo. Choice mo pa rin siya. Pero may sometimes kasi kahit tinutodo mo, alam mo yung ginagawa ko naman lahat. Pero bakit wala? Ibig sabihin nun, may nangyayari, hindi mo lang nakikita. Kailangan lang talaga natin maging grateful na, ay grabe, ganito na pala ako mag-isip ngayon. Kasi minsan, di ba, nakakalimutan natin yung maliliit na bagay. Kasi nakatingin tayo sa example, di ba? Nasa I Am Worldwide kasi tayo eh. May ibang mentors na uuna sa'yo. Yung resulta nila, ang laki na. Napapa-question kami, nangyayari kaya sa akin? Parang wala, ilang years na ako. Pero ang totoo, may nangyayari, mens. Hindi mo lang nakikita kasi sometimes nakatingin ka sa iba eh, nakakompare mo yung sarili mo. Pero ito po yung tandaan nyo, may journey kasi tayo eh, iba-iba yung journey natin. Parang ano lang yan eh, may ballpen. Let's say itong ballpen na to. Ito, marker pala to, marker. Di ba may tinta to? May tinta o kaya let's say ballpen to. May tinta to. Yung tinta, yung ink, ayan yung journey mo, ayan yung buhay mo. And yung pangsulat niya, yung pasulat niya mentor siya, yung isusulat mo, ayun yung magiging buhay mo. Kaya, spend your life sa tama. Yung with purpose. Kasi sometimes, di ba, nako-compare natin yung sarili natin, hindi na natin nakikita, hindi na natin nasusulat yung sarili natin journey dito sa I Am Worldwide. So, kasi may kanya-kanya po tayong kwento. Kung ikaw, retired ka na, kung ikaw, estudyante ka pa, ikaw, employee ka pa, na nag struggle ka right now, tingnan mo lang yung sarili mo na may kwento ako na itatatak sa I Am Worldwide, hindi lang sa I Am Worldwide, kundi sa buong industry ng network marketing. Makikilala ako sa network marketing. 'Di ba? Ganun lang itatak mo kahit napagulian ka na. May istorya ka, ikukwento mo yan in the future na ganito yung pinagdaanan ko, kaya huwag kayong mawala ng pag-asa. Ayun lang po. Oh, grabe. Ang galing. Ganda ng mindset mo, men. So, grabe, no? 19 years old ba talaga yung kausap namin? Ang ganda ng mindset mo, men. Thank you so much, Mentor Adrian. So, ito pa, Mens, meron pa dito isang questions from Mentor Teresa. Mens, paano mo na maximize ang time as student at as member ng I Am Worldwide? Nakikinig anak ko. So, Ayan. kung nag-aaral ka daw, Mens, or paano mo na mapagsabay yung time mo? Ayan, good question. Ayan, shoutout kay Mentor. Ayan, Mentor Teresa. Ayan, paano ko napagsabay? So, ito kasi usually sa atin mga student, ito real talk po hindi naman talaga tayo busy. Totoo yan. Kasi ang nangyayari, nagbibisi-bisihan lang. Usually, kapag kunyari, natapos mo na yung assignment mo, usually nga, ginagawa mo yung assignment mo, magkakram ka niyan, yung bago mag-deadline, yung deadline na doon ka lang gagawa. Di ba usually ganun yung mga student? Pero ito kasi yan, paano mo maximize? Di ba gumagamit tayo ng TikTok, Facebook, tanongin mo yung sarili mo, ilang oras kaya ako gumagamit ng cellphone ko? Tapos, ano yung usually na ginagawa ko sa cellphone ko? Nag-TikTok lang ba ako for entertainment? Or nagpe-Facebook ba ako for, di ba, bebe time lang? Diba? Ka-question mo yung sarili mo. Kailangan mo tanongin yung sarili mo. Kumikita kaya ako sa pagpe-Facebook ko? And ilang oras kaya ako gumagamit ng social media sa isang araw? Tanongin mo yung sarili mo. Kasi hindi naman talaga tayo busy eh. Kahit nga college ka, may free time ka pa rin na gagawin. May vacant nga time na wala kang gagawin talaga literal eh. Eh lalo na bakasyon, di ba? Wala kang gagawin. Ano gagawin mo? Di ba? Ikaw yung magde-decide. Parang ganun. Kailangan mo lang i-maximize yung oras mo. Kasi sometimes, di ba, naiisip nga natin mag-part-time. Pumasok sa mga McDo, di ba? Yung mga ganun. Gusto natin kumita ng pera. Pero ilang oras kaya yun, 'di ba? Ilang oras yun, 8 hours. Tapos pagsasabay mo sa pag-aaral mo. Napapagsabay natin, 'di ba yung iba estudyante napapagsabay nila yung working student sila.
Sa IM Worldwide, hawak mo oras mo, tuwing every time na free time ka, pwede mo siyang gawin. So, ayun lang yung mapapayo ko, kailangan aware ka sa ginagawa mo sa kada oras. Kasi meron tayong 24 hours. Anong ginagawa mo sa 24 hours, di ba? Hindi ka naman buong araw nag-aaral lang eh. Tama ba? So, ayun po siya. Parang kailangan lang natin i-maximize every minute, every hour na meron yung buhay natin. So, ayun po.